What is up mga paps? Welcome back naman po sa ating channel. In this video naman po is ituturuan po sa inyo kung paano nga ba natin ma-withdraw yung Pi coins na na-mine natin dito sa Pi Network. So as you can see mga paps, ito po yung aking account sa Pi Network and makikita nyo naman sa taas na meron na pong na-mine na 74.45 Pi coins. And hindi ibig sabihin mga paps, once na nagkaroon ka na ng Pi coins is agad-agad mo na siyang ma-withdraw. Dahil meron pa po tayong kailangan gawin para po tuluyan na nating ma-withdraw yung Pi coins na na-mine natin dito. And in this video, yan po yung pag-uusapan natin. Ngayon may kita sa taas mga paps itong 3 lines. Then marami pong options dito. Click natin tong mainnet. So dito po makikita yung ating balance dashboard. So meron ditong unverified balance, transferable balance, and migrated to mainnet. So ano nga ba yung ibig sabihin ng mga to? Yung unverified balance mga paps, yan po yung balance natin na nagay natin mula sa referral team. Kaya siya unverified balance kasi yan yung Pi coin na nagay natin mula dun sa referral team na hindi KYC verified. So saka pa lang po yan maging transferable balance kapag KYC verified na yung ating referral team. Kaya nga mababasa dito mga paps, the more people below that pass KYC and migrate, the more of your unverified balance becomes transferable. So kung marami sa referral team mo yung magiging verified sa KYC, malaking portion din sa unverified balance ang mapupunta sa transferable balance. So napaka-importante mga paps na hindi lang dapat kayo yung KYC verified. Ganon din po dapat yung inyong referral team. Nang sa gayon, lahat ng unverified balance nyo is mapunta dito sa transferable balance. Ngayon, dito naman sa transferable balance mga paps, ito naman po yung Pi coins natin na pwede nang matransfer sa ating mainnet wallet. But take note mga paps, before po siya maging transferable balance, kailangan po makomplete natin itong mainnet checklist. So 9 steps to mga paps. And ang pinakamahalaga dito mga paps is itong number 7, which is submit your KYC application. Dahil isa po yan sa requirements para po ma-migrate or ma-transfer yung ating Pi coins to our wallet. So hindi po natin ma-withdraw yung Pi coins na na-mine natin unless ma-migrate po siya sa ating wallet. So make sure mga paps na KYC verified po kayo. Ngayon ang tanong, paano naman mapupunta sa migrated to mainnet yung ating transferable balance? Dito mga paps, automatic po siyang mapupunta or matatransfer sa ating migrated to mainnet once na natapos po yung lockup duration. So yung lockup duration mga paps, dito po yun makikita sa configure lockup rate. Dito mga paps, pwede po nating i-customize yung ating lockup settings. Meron pong 2 categories dito which are the lockup percentage and lockup duration. Itong lockup percentage mga paps, dito po natin isi-set up kung ilang percentage yung gusto nating i-transfer mula doon sa transferable balance papunta sa ating migrated to mainnet. While yung lockup duration mga paps is ito po yung time kung gaano katagal malalock yung lockup percentage po ng ating Pi coins. So ang recommended time dito mga paps is itong 2 weeks, but unfortunately in my case yung naset na time ko po dito is 3 years. Kasi nga po hindi ko pa po alam before kung paano to gamitin or kung para saan itong lockup duration. Ngayon mga paps, meron na kayong idea, so make sure po na 2 weeks yung time na masiset nyo dito. Ngayon mga paps, after po ng lockup duration, automatically po matatransfer yung ating migrated to mainnet balance dun sa ating available balance which is makikita sa ating wallet. Ngayon dito sa wallet mga paps, dito po makikita yung ating migrated to mainnet balance which is itong 11.24 Pi coins. Then dito sa baba mga paps, dito po makikita yung lockup portion, unlock portion, tsaka yung binayad natin for wallet creation. So as you can see po, yung lockup portion natin dito is 10.13 Pi. And makikita dito lock until 2028. So year 2028 ko po siya ma-unlock. Dahil nga 3 years po yung sinet kong time doon sa lockup settings. Ngayon dito naman po sa unlock portion, ito naman po yung Pi coins natin na nandun na sa available balance. So itong lock portion, unlock portion, pati na din po yung binayad natin for wallet creation is partition lang po siya nung ating migrated to mainnet balance. So ang goal natin dito mga paps is kailangan natin matransfer yung total migrated to mainnet balance natin papunta dun sa ating available balance. And once na nasa available balance na po siya, yun na po yung time para ma-withdraw na po natin yung ating Pi coins. So ganun lang naman mga paps kung paano natin ma-withdraw yung Pi coin na na-mine natin dun sa Pi Network. And hanggang dito lang po ang video na ito. Sa nakit papanis nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.